Sama-sama para sa buong lalawigan. Bisyong gagalaw, mas gaganahan pa. Okay, balik ho tayo sa ating programa kay Miss Gabby Sagarino. Happy watching. Thank you for watching kay Gabby. Yan sa mga kasamahan mo diyan. Thank you very much. Ayan. At hindi ko na patatagalin dahil kailangan na ho nating magkabalitaan dahil may nagte-text na sa akin inaabangan niya dahil hindi siya nakadalo kahapon sa isang araw sa isinagawang pagpupulong. So pag-usapan po natin itong tungkol sa pagpupulong sa mga hog raisers at mga traders patungkol po sa usaping pagbabalik ng sigla ng lokal na produksyon ng pagbababuyan dito po sa bayan ng San Jose o sa probinsya po ng Occidental Mindoro. At kasama ho natin para ibalita sa inyo ang ating Agricultural Center Chief 1 pero magiging ACC 2 na. Malapit na sa 29 ng ang oath-taking ba? Oo, sige. Pero i-congratulate na rin po natin si Ma'am Sonia Gallardo. Magandang tanghali po, Ma'am. Magandang tanghali po sa lahat. Sa ngalan po ng ating ganadong Gobernador Ed Gadiano at sa pamumuno po ng aming masipag na Provincial Veterinarian Doc Leonie Cuden. So nandito po ulit ang Office of the Provincial Veterinarian para magbahagi ng iba't ibang alituntunin o balita tungkol sa paghahayupan. Pag-aalaga ng hayupan. Iko-congratulate ka na namin, Ma'am Sonia, ha? Thank you po. Dahil ikaw ngayon, ang kasalukuyang item mo or position is Agricultural Center Chief 1. Pero sa 29, officially, magiging Agricultural Center Chief 2 ka na. So, congratulations. Thank you very much po. Sipag mo naman kasi, Talagang kahapon ka pa namin hinahabol pero nandudo ka sa Manuot. Oo, dahil talagang lagi kang on the go. Sige nga po. Ma'am Sonia, ano yung napagtapusan ng pagpupulong ninyo with the hog raisers and traders dito ginanap sa ating PGO o sub-office? Last June 23 po, Tuesday yon. So nagkaroon po ng stakeholders meeting with biyaheros, hog raisers, and then LGU San Jose, MAU San Jose, and then ang Office of the Provincial Veterinarian po. Gayon din po yung may mga frozen meat. So kasi nga po tayo ay nasa pink zone na ang Occidental Mindoro. At pag sinabi nating pink zone, ibig sabihin po nagkakaroon na ng recovery. Yeah. At pwede na po tayong mag-alaga ng mga baboy muli at inaanyayahan po ulit ng mga investor na mag-invest. At gayon nga po, marami na po yung nag-invest ng kanilang sa industriya ng pagbabubuyan tulad po ng mga associations na nabigyan po sila ng Inspire Project na pwede po silang mag-alaga ng 300 partners. So, by September daw po, kaya na nilang magbigay ng partners. So, kaya nga po, ang pinagtapusan ay mawawala na po yung verbal agreement sa stockyard. So, kasi yan nga po, dito na sila kukuha ng mas maraming source ng fattener. So ang ibig sabihin po pwede nang mag-alaga uli ng baboy. Opo, sa mga tahanan. Opo. Gayon pa man po ay pinag-iingat pa rin po yung tinatawag nating biosecurity measures. Kinakailangan po yan na kung po pwede yung kanila pong alagaan ay at least 500 meters away to 1 kilometer from the houses, residential or yun po talaga ay dun sa mga katabing farm. Ulitin natin. Dapat 500 kilometro ang layo meters, not kilometer po. 1 kilometer. So yun, kailangan 500 hanggang 1 kilometer po. 500 meters to 1,000 meters is equivalent po na 1 kilometer. Yun. So kasi nga po, yung... Kailan pwede magsimula na, Ma'am Sonia?
Kahit ngayon, ibig sabihin Opo, pwede na? nung time po ng last year pa na declare tayo as pink zone na. Pwede na po yun. Kaya nga lang po yung pag-iingat. Yeah. Kasi nga po ang inaanyayahan na yung dati pong nakagawian natin na nasa likod bahay, nasa kung saan natin gustong alagaan, sa bakuran yan. Pwede na pong dali natin sa mga bukirin na malayo dun sa mga kabahayan at saka dun sa mga highly populated area. Kasi nga po, yun ang isa sa nagiging dahilan na nagkakaroon tayo ng pagkakahawa-hawa. Yeah. Kasi nga po, yung paglakad ng mga tao, pagpunta ng mga tao doon, sila po yung carrier. So, kaya nga po, kasi nga po nung nagkatatandaan nila na nagkaroon po tayo ng depopulation, pag nasa 500 meter radius, so, may sakit o wala yung hayop mo ay ididipap. So, kaya nga po, at least 500 meters to 1 kilometer. At sundin po yung biosecurity na tinatawag. Bago may bakod, may kulungan, at least po kung hindi po kayang lagyan ng net, kumbaga po, hindi siya napapasok ng mga iba't ibang hayop. Tulad ng mga, siyempre po, yung mga manok, langaw, at yung mga ibon, yung mga, kung ano pa po, na pwedeng carrier ng sakit. So magandang balita naman yan, kasi talagang nagkakahirapan din tayo. Dito na lang sa San Jose Occidental, Mindoro, nagkakahirapan tayo, ito mga napapanood natin, nakikita nagkakahirapan din o nagkakamahalan ng mga karne ng baboy kasi limitado ang ating supply ng karne ng baboy, di ba? Opo, kaya nga po kahit so masaya sila. Opo. Masaya kahapon, isang araw kasi nga po ang San Jose daw ay pork eater talaga kasi noong time na walang ASF parang 45 to 65 heads per day ang katay sa slaughterhouse. So ngayon po yata from 40 to 45 na lang. Pero siguro po kung talagang magkakaroon na tayo ng magandang supply. Kasi nga kaya nga po hinihingi ang garantiya sa mga tulad ng mga magbababoy dito na meron silang schedule ng katay. Kung halimbawa po parang 2 days lang noon, Saturday, Sunday, para dito sa local. Tapos meron din po yung mga biyahero na nag-i-import from other provinces. Meron din pong day na yon. Kaya lahat po na yan, kung baga, meron na pong makukuha dito, unlike dati, na talaga pong may pera kang pambili pero walang mabiling baboy. Ganun po. Ngayon na po ay meron nang nabibili, so ginagarantiya nila na kaya nilang supplyan ang consumer ng Occidental Mindoro. So, from Sablayan, Kalintaan, Rizal, meron na po silang makukuha o sila na po yung bibili at para less na po yung expenses sa production. Opo. Alam mo, maganda yung sinasabi mo, Ma'am Sonia, na mayroong mga dapat sila isaalang-alang sa pag-aalaga. Pero sino ang magmo-monitor nito kung sila'y nakakasunod sa mga alituntunin ng tamang pangangalaga ng pagbababuyan? Sino yung magmo-monitor nito? At sisita para sabihin, bakit wala kayo sa sinasabi nating layo sa mga residential? Unang-una po, nandyan ang ating mga municipal agricultural offices. So, meron silang technician every municipality. At gayon din po, kasi nga po, noong time na nagkaroon ng ASF, ay katulong natin ang barangay. Pwede rin pong hinga natin sila ng tulong. Pero, ang nangunguna po dyan ay ang Office of the Provincial Veterinarian. Lalo na po nung una na nagkaroon po yung grupo po ng Umraco ay nagdala ng mga breeder stocks. Yung mga alagaing inahin po. Yan po, medyo may kamahalan po yun. Pinuntahan po namin yung kanilang area at least po pinaalalahanan sa kanila yung biosecurity. Kasi nga po, mahal yung kanilang puhunan at alam natin na talagang sila yung isa sa magbabangon ng ating industriya dito sa Occidental. Oo, nakita nyo rin. Ramdam nyo rin yung pagbagsak ng industriya dito sa atin, ang pagbababuyan? Opo, talagang yung ating mga, lalo na po yung ating mga nasa palengke, talagang nawalan po sila ng hanap buhay. Yep. Yun nga po, pag nagdidipap nga po, ang sabi nila, eto ay pang tuition ng anak. Opo, tapos pangbili ng
tricycle or pampagawa ng bahay. Ganun po. Talagang malaki po ang naging dago. Epekto. Opo, Oo. sa At industriya. nakarating din ba sa inyo yung kanilang mga hinaing na bakit pinapayagan na makapasok yung mga nagbibenta o nagtitinda ng karne, no? Like mga frozen meats na ganyan. Nakarating din ba yung mga ganong hinaing nila? Kasi may mga ilang text din tayo natatanggap tungkol dyan eh. Yes. Na-erase ba nung Opo, meeting? na-erase po doon. Kasama rin po yung mga parang nasa mga 3 biyahero po sila ng mga frozen, may mga pwesto ng frozen meat. Kasi nga po, dun sa ating executive order, nakasaad din po doon yung mga pork and pork byproducts, breeder and piglets na pwede pong pumasok sa atin. Kasama po yan. Hindi lang po yung ating live animals na for slaughter. Kasama rin po sila. Kasi nga po, kasama po sila sa nagbabalanse ng presyo. Pero ang ano pa rin po talaga, mas marami pa rin po talaga yung consumer na mas gusto yung fresh kaysa sa frozen. Kasi sa tingin ko po ang sabi na rin nila nung nasa meeting, ang kadalasang consumer po ng frozen ay yung mga establishment. Yeah. Yung mga restaurant. Yung may mga negosyo. mga Kasi negosyo. mura daw na nabibili yung mga frozen meats na yan. Opo. So mas parang kikita sila. Pero kung halimbawa yung i-consume ng isang pamilya, parang tama ka. Ang sinasabi nila, mas pipiliin pa rin nila yung mga talagang bagong katay, Opo. yung mga Yeah. fresh talaga, Mga di ba? fresh po Na hindi talaga. dumaan sa hindi sila frozen meats. Frozen ito po. Oo. Kasi kumbaga, ang quality po talaga ay iba dun sa fresh than the frozen. Pero sila po ay may kaukulang dokumento din na pwede silang pumasok. Ayun. May mga negosyante po sila na kailangan po sila yung carrier nila ay mayroon pong lisensya din, pasado sa BAI. And then yung kanilang mayroon din po silang yung certificate ng inspection, yung mga frozen. So, Lahat po dadaanan yun- nila, pagdadaanan nila yung lahat na, i-comply nila ang lahat ng mga requirements bago sila talaga makapagbenta dito. Yes So Ma'am Sonia, yung lahat ng mga nakikita natin na yan na nagbebenta dito ng mga frozen meats, ibig sabihin, lahat yan ay dokumentado. Opo, kasi yun po ay tinatawag na ina-accept din ng kada munisipyo. Kasi nga po, ang munisipyo, kumbaga ang MAU office, alam nila yung konsumo, alam nila yung consumption ng bawat munisipyo nila, sila po yung may hawak ng palengke. Kaya alam nila kung ilang kilos yung po pwedeng pumasok na frozen. So may acceptance po na tinatawag yan before na pumasok na magkaroon sila ng shipping permit. Bago po dumating yan dito, na iparating na dito sa ating MAU office na kung ilang kilos ang darating. And then yung ganun po, yung pati po yung number of heads Yeah. ng baboy na katayin, meron din pong acceptance yan na tinatawag. So may pagtanggap, no? May acceptance. Acceptance. Merong suggestion si Sir June Villi, yung ating executive assistant, no? Yes. Na yung pagbuo ng technical working group or committee. Yes. Oo. Anong take mo doon? Nandun po kasi si Sir Jun Lee, present siya dun sa na medyo siyempre po, lahat ng yan ay gusto nila yung kanilang presyo or yung kanila ang masunod, sila po lalo't mga negosyante. Yeah. So gusto ni Sir Jun Lee na magkaroon ng technical working group na para po yung sa kung sino, kasi po nagkakaroon ng kaguluhan doon sa scheduling kung sino yung magkakapapakatay. Oo. Group, meron group by group po kasi yan group ng biyaheros, Okay. group ng local producer, group din po ng dito may mga consolidator din po tayo na tinatawag diyan. So meron po silang gustong araw na syempre po gusto nila sa kanila ilang days. 5 or 7 days in a week. Siyempre po nagkakagulo sila kung sino yung mas maraming number of days. At kung ano yung Saturday and Sunday, yan po yung mas maraming katay. So yung weekdays medyo konti. So dun po. So gagawin po namin yan by the time na kasi nga po talagang mahirap na i-please lahat. Yep. Opo, lalo na po pagdating sa business na gusto nila lahat yung kanilang
gusto ang Gusto, masusunod. ang masusunod. so at least no, natapos yung pagpupulong na yon na may ngiti naman ano sa labi ang mga umattend. Opo. At syempre yung mga nakikinig ngayon na sabi nga ay gusto nilang ma-update kung ano yung kinalabasan o pinagtapusan ng pagpupulong na yan ay for sure makakangiti na dahil syempre dagdag kita yan no paghahayupan. Sabi mo nga ang kalimitang napapakinggan natin pag dagdag tuition ng kanilang mga mag-aaral and so on and so forth. So yun, nasa huling bahagi sa ating last siguro bilang parting words no, Ma'am Sonia, nasa iyo yung pagbabalita at pag-announce na rin ng mga ilang paalaala. Go ahead po. Thank you, ma'am. So, nandito na po tayo sa recovery o kumbaga po, nagkakaroon na tayo ng pag-angat sa industriya ng pagbababuyan. Atin na pong pagtulungan na pag-ingatan na wag na tayo muling mapasok ng ASF. So, yung pong mga walang permit na pumapasok na lang po ng live and piglets. So, atin pong pag-isipan at sana makipagtulungan kayo sa amin na talagang kayo rin po kasama sila sa maapektuhan kung sakasakaling magkaroon nga ng second wave na tinatawag. Yeah. So, lahat po ng umattend ng meeting ng stakeholders na yon, sila po ay sumusunod sa tamang proseso. Kung kaya kami po ay humingi rin sa kanila ng tulong sapagkat ang opisina po namin ay maliit lang, napakalawak po ng Occidental Mindoro. Meron po tayong shoreline na tinatawag. Oo. Pwede po silang magbaba na manggagaling ng Palawan Isla. ang stocks, ang baboy, Oo. pero sasabihin po nila nang gagaling ng Iling Island lang. So, tapos meron naman po tayo dito sa Paclolo Way na talagang pinapasok nila from Oriental. Ang Oriental po is, meron pa po silang 4 na bayan na red zone. So, kaya po yun ang ating pag-iingatan. Kaya nananawagan po ako dun sa mga illegal na nagpapasok na kayo po ay makipagtulungan. Hindi po namin, kumbaga, tinututulan ang pagninegosyo, ngunit nasa tamang proseso lang po. Yun lamang po at maraming salamat. Very well said. Thank you very much. Ma'am Sonia Gallardo, mga kaibigan nating nakasama, no? At siya po ang ating PIVET, Agricultural Center Chief 2. Thank you very much po. Salamat po. At isa pong magandang balita ho yan sa ating pong mga magbababoy o yung pong mga engage sa paghahayupan. Thank you very much. At may mga ganitong pagbubukas na rin ng pinto para sa ating kasiglahan, yung balik sigla ang ating pagbababuyan. Yan. So kailangan lang po maging responsable din po tayo, no? Maganda yung panawagan ni Ma'am Sonia na dapat maging responsable po tayo, lalo na dito ho sa Oriental Mindoro ay meron pa rin pong 4 na nasa ilalim ng red zone. Siyempre kailangan ho mas maging maingat pa rin tayo. Magkadikit ang Occidental Mindoro at ang Oriental Mindoro. Kaya kahit ito po ay binuksan na at pinasigla na ang ating negosyo sa pagbababuyan, magtulong-tulong pa rin po tayo para talagang hindi na bumalik at hindi magkaroon ng second wave ang tinatawag ho nating African Swine Fever. Salamat po sa inyong ginawang pakikinig ngayong araw po ng Webes, June 25, 2026. Sa ngalan po ni Governor Ed Gadjano at ng lahat po ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro, kasama pa rin ang ating mga radio partners. Sama-sama para Sa ngalan ni Ferdy Data at syempre pa ng ating PIO head, si Sir Jed Manuel at ng buong team ng PIO. Kasama natin dito si Ernest Romualdo. Ako naman po si Helen Pilaro de Guzman. Nag-iwan sa inyo ng masaganang pananghalian at hanggang sa araw po ng bukas, ganitong oras din at himpilan. Paalam na po, ito pa rin ang ating programang Ganadong Lalawigan. Ganado na, mas gaganahan pa. Sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan.
backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Telenganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Quijano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.